Gumala naman daw kami, sabi nung demanding number 2 ng pamilya namin. Ako kasi yung demanding number 1 sa aming pamilya. Kaya pumapangalawa lang si Bunso sa pagiging demanding. Wala namang problema gumala, gusto ko din nga eh. Gusto ko rin mag-unwind sa totoo lang. Pero uunahin ko pa bang gumala wala nga kami pambili ng ulam. Para tumigil na siya at makapag-jogging na rin ako, ay pumunta kami dito sa aming kapitbahay na First Global Conglomerate or FGC kung tawagin nila. Mga business establishment ang mga naan dito at under construction pa siya at magkakaroon din daw ng Home Depot. Ang chismis na nakarating sa akin mula kay Bunso ay magkakaroon din daw ng soccer field. Kako pababalikin ko siya sa soccer kapag malapit lang ang training venue. Dahil walking distance lang naman ito mula sa bahay namin. Sa phase 4 kami at mula sa aming kinatatayuan ay tanaw namin ang basketball court ng phase 5. Iikot ka lang talaga sa highway dahil hindi ka naman pwede mag-over the backwood. Hindi naman sila ganun kahigpit at nagpapapasok ng mga joggers. Napakalawak ang pwede mong takbuhan. At dahil linggo wala masyadong tumatakbo kaya solo namin yung area. Halos lahat ng puno ng mga mangga ay may bunga na. Ang sarap nga sanang pumitas. Kaso makikita ko sa CCTV kaya wag na lang. Mga gantong activity ang bet ni Bunso. Pampalakasan baga yung pinapawisan talaga siya. Mas marami pa nga atang itinakbo niya kaysa sa akin. Masabi lang na nakaalis kami ng bahay ay gala na para sa kanya yun. Ito yung sinasabi kong court ng phase 5. Nasa baba siya. Medyo overlooking kasi itong area kaya tanaw namin. Hindi naman kami ganun ka nagtagal dahil pakiramdam ko ay uulan. Bigla na lang kasing dumilim at hindi nga ako nagkakamali dahil pagdating namin sa bahay ay biglang pumatak ang ulan. Nakaturons lang kami na ikot ni Bunso at stretching tapos sabay cool down at umuwi na rin. Kung iikutin ko yung buong area, pati pababa, tingin ko ay lalawit na ang dila ko sa sobrang lawa. Maganda ang lugar na ito kapag natapos na. Goods din siya tambayan sa gabi kahit ba yung magpapahangin lang. Kapag ipit ay sa malapit na tindahan kumakapit. Kapag kasi maraming pera ay mas pinipili yung tindahan na malayo. Super tight ang budget natin sa mga panahong ito kaya pagkakasyahin na lang natin ang ating sarili dito. Kumuha lang ako ng pang-ulam ng mga bata for breakfast. Kumuha na rin ako ng chicken para sa kanilang ulam na pambaon. Kanila lang dahil hindi talaga ako fan ng chicken. Kumuha na rin ako ng cupcakes at drinks ng mga bata. Dahil yun na nga, bukod sa pera ay meron din yan silang baon na pagkain. Sinabihan ko na rin si Bunso na kumuha siya ng sabon pandonate namin sa kanilang classroom. Aba, at wag na daw at marami na daw ang nagdala. So ganun siya, kapag may nakikita na siyang nagbigay ay hindi na siya magbibigay. Yun lang ang dahilan, nag-aaway na naman kami sa harap ng cashier. Panakot ko pa nga sa kanya ay i-video ko siya at ipapakita ko sa teacher niya. Kaya ayun, nananahimik. Mas takot siya sa teacher niya kaysa sa akin. Ayaw pa nga sana kami samahan ng tatay niya dahil gumagawa ng motor. Kung yung dalawang demanding ang magdedemand wala na talaga siyang magagawa. Nakaupo lang naman yan doon at hindi nag-jogging, hinihintay lang talaga kami kung kailan matapos. Mas pipiliin na lang talaga niyang sumunod sa amin kaysa naman magkagulo-gulo pa kaming lahat. Buti na lang din talaga na ipinilit ko nang umalis na kami. Nagtitiwala ako sa instinct ko. Dahil yun na nga, pagkarating namin sa bahay ay saktong tumulo na ang malakas na ulan. Hindi naman sa sinisiraan ko siya. Pero kasi kapag siya ang lagi sinusunod ko ay para bagang laging palpak. Pero naman kapag ako ang pumapalpak ay dapat tahimik lang siya. Diba nga't lagi tayong tama.